Magandang araw mga kamaks. Sa episode na to, hindi tayo maglalakad, hindi rin tayo magte-trek. May mas mabilis tayong kasama, ang ATVs. Safety first, style second, helmet check. Unang ikot, parang practice sa driving school, pero may mas magandang kang view kaysa traffic cones. Itong si Love unang andar ng ATV, mali ka agad ng nadaanan, kaya ikot tuloy kami. Sorry kuya, first time lang kasi. Dito sa Astoria, kahit ang gulong may sariling kwento. Bawat lubak, parang pang tuition sa nature essay. Minutes na kahit pawisan, may ngiti pa rin. Kasi dito, bawat liko may lesson sa driving, sa nature, sa buhay. Mula sa trail na makipot hanggang sa view na malawak, naramdaman namin ang thrill, freedom at ang ganda ng kalikasan. Iba talaga pag gulong ng adventure ang umiikot. Dumating na ang oras ng pag-uwi. Pero syempre, di kumpleto ang trip kung walang pasalubong. Astoria, Palawan, salamat sa adventure. Pero eto na nga ang part na pinaabangan ng mga kamag-anak. Pasalubong time. Habang bumabiyahe pa Puerto Princesa, sumaglit muna kami sa mga local stores. Dito mo makikita ang tunay na ginto ng Palawan. Hindi lang tanawin, kundi produkto nila. Oras na para lumarga sa local style adventure, tricycle ang sasakyan natin papuntang Bakersfield. Bakit hindi, diba? Ang tricycle driver sabi niya 10 minutes lang daw. Pero alam niyo naman sa Pilipinas, 10 minutes, minsan may traffic. Pero okay lang, ganda ng hangin eh. Bakersfield daw ay parang enchanted forest na may tinapay. Parang kung si Hansel at Gretel na yung nag-retire, dito na sila nagsettle. Hawakan niyo yung camera mga kamaks. Medyo bumpy ang ride, pero at least, di na natin kailangan mag-leg day. Tricycle shock absorber is doing the job. Tayo sa Bakersfield na tayo lang. Ayan, Bakersfield. May giant statues. May garden. May mga pasalubong at syempre, mga tinapay na pinapangarap mong iuwi kahit di ka pa kumakain ng lunch. Ang Baker's Hill, isang lugar na nagsimula lang bilang simpleng panaderya. Pero ngayon, isa ng sikat na pasyalan dito sa Puerto Princesa. Noong early 2000s, pinuksan itong bilang private bakery na nagbebenta ng hopya at iba pang baked cookies. Pero dahil sa dami ng bumibili at bumibisita, unti-unti itong lumawak. Nagkaroon ng garden, mini zoo, at mga art installation. Ngayon, parang theme park na may tinapay. May mga life-size statues, colorful na tanawin, at mga spot na pang Instagram goals. Ang init. Pwede ring maglakad-lakad sa garden, mag-photo walk, mag-relax sa view deck na may overlooking ng Puerto Princesa. Mga Max, papunta naman kami sa isang lugar na hindi lang pang misa, pang history class din. Huwag kayong mag-alala, hindi ito boring, promise. Ito ang Immaculate Conception Cathedral sa Puerto Princesa.
Built noong 1872, 6 days lang matapos dumating ang Spanish Expedition, dito ginanap ang unang misa sa Puerto Princesa. Imagine mo yun, wala pang wifi pero may faith na agad. Ang simbahan na to, originally gawa lang sa kahoy, pero after almost a century, nirebuild ito noong 1961 para maging cathedral. At yes, Gothic ang style, parang Hogwarts, pero may rosaryo. Sa loob, sobrang solemn. High ceilings, arc windows, at altar na parang singing. Kung mahilig ka sa architecture o aesthetic, IG post, jackpot ka dito. Pero higit sa lahat, ang vibe dito ay peace. Kung gusto mong mag-reflect, magdasal o magpahinga sa ingay ng mundo, perfect spot to. Kaya kung nasa Puerto Princesa ka, huwag palampasin ang Immaculate Conception Cathedral. Kung nasa Palawan ka at papauwi na, huwag kalimutang dumaan sa ultimate pasalubong stop, ang MCA, Market Mall Pasalubong Center. Dito, makakahanap ka ng kakanin tulad ng cashew tarts, honey, dried seafood, at locally crafted souvenirs. Proudly Palawan ang bawat produkto. Gawa ng lokal, para sa lokal, at pasalubong para sa iyo. Sino bang makakatanggi sa dried mangoes na to? Pampatamis ng biyahe. At ang kitchen, pang souvenir ng lakad na to. Sulit! Ang South Sea Pearls ng Palawan ay kilala sa kanilang natural luster at laki. Isa ito sa mga pinakamahalagang uri ng pearls sa mundo. Perfect pang regalo o pang collect. Mission accomplished. Sa MCA Market Mall Pasalubong Center, di lang basta pasalubong ang mabibili, kundi kultura at alaalang pwede mong iuwi. So guys, nandito nga kami sa mga pasalubong, biling na pasalubong. Nakahanap ko na ng pearl ulit. Oo, nakahanap na ako. Magkano lang bili mo? 100. 100 pesos lang. Earrings na yan, no? Earrings. Sulit. Okay mga kamaks, tapos na pamimili ng pasalubong dito sa MCA Market Mall sa Palawan. Ngayon, palipad na tayo pabalik ng Maynila. Dried mangoes, pearls, cashew, tarts, at souvenirs. Check na check lahat. Di pwedeng umuwi na walang pasalubong, di ba? Eto na, Cebu Pacific Flight pa Manila. Ready na kami umuwi, dala ang saya, kwento, at pasalubong. Nasa aeroplano tayo pa Manila. Salamat Cebu Pacific sa smooth boarding. Pero bago tayo makauwi, balikan muna natin ang mga highlights ng ating unforgettable Palawan trip. Unang hinto, Astoria, Palawan. Sarap mag-relax. The friendly ng staff. Ang linis ng paligid. Next up, Baker's Hill. Saan ka makakahanap ng masarap na hopya na may kasamang art garden? Pang food trip na, pang Instagram pa. Huling hinto bago ang pasalubong spree. Immaculate Conception Cathedral, tahimik, solemn, at historical. Dito ko naramdaman ang tunay na serenity bago ang pag-uwi. Kung nag-enjoy kayo sa biyahe, pasalubong at mga spots na binisita natin, don't forget to hit like, comment, and subscribe para mas maraming pang travel, kwento, at kalokohan on the road. Hanggang sa susunod na lakad mga kamaks, stay curious, stay adventurous, stay subscribed. Peace out from 30,000 feet in the sky.